Nay, alis na po ako. Masayang paalam ni Amy sa kanyang ina habang naglalakad palabas ng kanilang munting bahay. Mag-iingat ka doon, ha? Huwag mong pababayaan ang sarili mo. At kapag naagrabyado ka na, umalis ka na agad. Sambit ng kanyang ina. Opo, Nay. Hindi ko rin naman po hahayaang apihin nila ako dun. Sagot naman ni Amy sa kanyang ina at niyakap muna ito bago umalis. Luluwas kasi ng Maynila si Amy para magtrabaho bilang katulong sa isang mayamang pamilya. Hindi niya alam kung anong kahahantungan niya doon dahil hindi niya pa kilala ang magiging amo niya. Nang makarating si Amy sa Maynila, hindi naman siya nahirapang hanapin ang bahay ng amo dahil sa airport pa lang may sumundo na sa kanya. Masungit pa yung amo niyo? Seryosong tanong ni Amy sa driver na sumundo sa kanya. Hindi naman. Mabuting tao sila. Sigurado ako magugustuhan mo doon at magtatagal ka kapag sinunod mo ang gusto nila. Sagot naman ito sa kanya. Napatango na lang si Amy at hindi na nagtanong pa. Nang makarating sila sa mansyon, manghang-mangha si Amy sa ganda at laki nito. Parang mga hari at reyna ang nakatira dahil sobrang laki nun. Kaya lang, habang tumatagal ang kanyang pagmamasid sa buong paligid, napasimangot siya sa kanyang naisip. Ang ganda nga at ang laki ng bahay, ang laki rin na lilinisin ko. Napahinga na lang siya ng malalim, habang naglalakad papasok ng mansyon. May ibang mga katulong na bumabati sa kanya kapag nadadaanan niya. Si Ma'am Cindy po. Tanong ng driver sa isang katulong. Ay nasa baba, pinapakain lang sa Sir Dylan. Wala naman kasi siya sa mood eh. Sagot ng katulong sa kanila. Amy, hintay mo na lang si Ma'am Cindy sa sofa. Pinapakain niya lang daw ang anak niya. Nakangiting sabit ng driver kay Amy. Sige po. Amy, huwag ka matakot ha. Di naman sila matapang. Mababait sila maliban doon sa kanyang anak. Bakit ho? Makulit po ba yung anak nila? Sobra. Pero alam ko naman makakasundo mo siya. Nakangiti muling sabit ng driver. Sana, mahilig naman po ako sa bata eh. Nakangiting sagot niya. Napatingin si Amy sa driver nang tumawa ito na malakas. Yung tawang hindi pilit na para bang may nasabi siyang nakakatawa. Bakit ho? Wala naman. O sige na, mauna na ako. Lilinisin ko pa yung sasakyan. Natatawang sambit ng driver at napahawak pa sa kanyang tiyan dahil sumakit yun kakatawa. Teka, ano nga po palang pangalan niyo? Habol ni Amy sa driver. Tawagin mo na lang ako Manong Ben. Sige po, salamat po ulit Manong Ben. Salamat sa pagsundo niyo sa akin. Naglakad na siya papunta sa sofa para hintayin doon ang kanyang amo. Hindi naman nagtagal. Lumabas na rin ang amo sa kusina na parang pagod na pagod dahil sa magulong buhok. Oh, you must be Amy. Nakangiting tanong ng kanyang among si Cindy. Yes, ma'am. Nakangiting sagot niya naman. Nang tuluyang makababa si Cindy, ngumiti siya sa harapan ni Amy kahit halata sa kanyang mata ang pagod. Maupo ka iha, ako nga pala si Cindy. Gusto ko sana magpasalamat sa'yo kasi pumayag ka maging maid ng anak ko. Ho? Hindi po ba ako katulong sa bahay? Nagtatakang tanong ni Amy kay Cindy. Ha? Ang nakalagay sa kontrata, aalagaan mo ang anak ko. Akala ko malinaw sa iyo yun kaya tinanggap mo. Sambit ni Cindy. Natampal ni Amy ang kanyang noo dahil hindi niya binasa ng maayos ang kontrata. Wala na din naman siya magagawa dahil nandito na siya. I'm sorry, Ma'am Cindy. Akala ko po katulong ang trabaho ko dito. Pero willing naman po akong alagaan ng anak niyo. Mahilig naman po ako sa bata eh. Nakangiting sambit ni Amy. Bata? Hindi bata ang aalagaan mo, Amy? Po? Ay akala ko po anak niyo. Anak ko nga. Pero hindi bata. Kasing edad mo lang si Dylan, Amy. Kaya pala tumawa si Manong Ben kanina. Aniya sa isipan. Kung kasing edad ko po siya, bakit ko po siya kailangan pang alagaan? Nag-aalangan niyang tanong.
He can't walk, Amy. That's why I need someone to take care of him. Sagot naman ni Cindy kay Amy. Bakit ho? Ano po nangyari kay Sir Dylan? Sunod-sunod niyang tanong. It was a long story. Pwede ka na magpahinga sa kwarto na naka-assign sa'yo. Hiwalay ang kwarto mo sa kwarto ng mga maids dahil personal maid ka ni Dylan. Pwede ka na mag-umpisa bukas. Nakangiting paliwanag ni Cindy sa kanya. Sige po, ma'am. May pupuntahan pa kasi ako eh. Kailangan ko pa asikasuhin yung negosyo namin. Kapag may kailangan ka patungkol kay Dylan, pwede mo namang tawagin yung ibang maids. Just for now, you can rest, okay? Nakangiting sabi ni Cindy at tumayo na. Sige po, ma'am. Copy po. Nagpaalam na si Cindy sa kanila. Si Amy naman sinamahan ng isang maid para pumunta sa kanyang kwarto. Simula ngayon, ito na ang magiging kwarto mo. Ang swerte mo, Amy. Ang ganda ng kwarto mo. Kaya lang malas ka. Kasi ikaw mag-aalaga kay Sir. Napataas ang kilay ni Amy sa sinabi ng katulong sa kanya. Ano pong ibig niyang sabihin? Nagtataka niyang tanong. Wala, ikaw na lang umalam kung anong tinutukoy ko. O siya, sige na, babalik na ako sa trabaho, marami pa akong gagawin eh. Sagot nito sa kanya. Lalo tuloy siyang nagtaka patungkol sa kanyang aalagaan. Pumasok na si Amy sa kanyang kwarto at inayos ang kanyang mga gamit sa loob. Hindi na rin siya lumabas dahil talagang napagod siya sa biyahe. Kaya mas pinili niya na lang magpahinga. Nagising si Amy na madilim na ang paligid. Lumabas siya para sana tumulong sa ibang katulong pero pinagbawalan siya ng mga ito. Ano ka ba, Amy? Bukas pa ang simula ng trabaho mo. Hindi madali ang pagiging yaya ni Sir Dylan. Kaya ihanda mo yung sarili mo. Sambit naman ang katulong na nakausap niya kanina. Ano ba meron kay Sir Dylan? Bakit puro pagbabantay yung naririnig ko sa'yo? Nagtataka niyang tanong. Hay nako, ang hirap kasi magsalita. Mas maganda ikaw na makaalam para masagot yung tanong mo dyan sa utak mo. Sagot nito at nagpatuloy sa pagpupunas ng lamesa dahil inihahandaan nila yon para sa hapunan. Guwapo ba si Sir Dylan? Napatingin naman kay Amy ang katulong at ngumiti. Kung itsura lang ang usapan, sigurado akong magugustuhan mo siya kaagad. Pero sa ugali, ligwak siya girl. Natatawang sagot ng katulong sa kanya. Ay, pangit pa talaga yung ugali niya? Ikaw hinuhuli mo ako para magkwento ako tungkol sa kanya eh. Napakamot na lang siya ng ulo. Ang damot mo naman kasi, nagtatanong lang naman ako. Kung gusto mo nga malaman, tungkol kay Sir Dylan, sige sasabihin ko sa'yo. Pero sa isang kondisyon. Nakangisi nitong sambit kay Amy. Ano naman yun? Tulungan mo ako magpaalam kay Ma'am Cindy. Gusto ko kasi talaga umuwi sa amin. Bakasyon lang. Sagot naman ito sa kanya. Sus, yun lang naman pala eh. Sige, sasamahan kita. Nakangiting sagot naman ni Amy. Malaki namang ngumiti ang katulong sa kanya. Talaga? Halata sa mata nito na masaya ito sa narinig. Oo nga. O sige na. Ano yung tungkol kay Sir Dylan? Ito na nga. Kaya aalagaan mo si Sir kasi hindi na siya nakakalakad. Hindi niya na magalaw yung paa at binti niya. Bakit ba hindi na siya nakakalakad? Sabi ni Ma'am Cindy, mahabang kwento daw. Ano ba nangyari? Dahil sa aksidente kaya hindi siya nakakalakad. Aksidente? Oo. Dati kasing artista yan si Sir. Pero ngayon hindi na. Kasi hindi na siya nakakalakad pero may pag-asa pa naman daw makalakad ulit siya. Pero ayaw ni Sir magpa-opera kaya ayan, nasa kwarto palagi at nagkukulong. Paliwanag nito. Artista? Wala akong kilalang Dylan na artista. Hindi naman kasi Dylan ang screen name niya. At isa pa, kaya kita binabantaan sa kanya, masungit kasi yun si Sir. Mahirap kausapin, lahat tinataboy. Kaya kung may pasensya mo, ako baka mag-resign ka agad bilang maid niya. Ilan na ba naging maid niya? Marami na, pang 8 ka. Natatawang tugon nito.
Napanganga naman si Amy dahil sa gulat. At lahat ng iyon hindi nagtagal ng 1 linggo. Kahit mataas ang offer ni Ma'am Cindy sa kanila, ayaw nilang alagaan sa Sir Dylan kung ano-ano kasing ginagawa niya sa mga maids niya. Dagdag pa nito, nakaramdam ng kaba si Amy dahil sa kanyang nalaman. Matapos kumain ng hapunan, bumalik na si Amy sa kanyang kwarto para muling magpahinga. Binigay na din sa kanya ang uniform na gagamitin sa buong linggo. Ang kailangan niya lang gawin, ihanda ang sarili para bukas. Pero hindi maalis sa kanyang isip kung sino artista ang aalagaan niya. May parte sa kanyang puso na hinihiling na sana kilala niya ang artista na to. O kaya naman ito ang idol na idol niya. Bukas niya pa malalaman ang kasagutan sa lahat ng kanyang tanong. Kinabukasan, maagang kumilos si Amy para simulan ang kanyang trabaho. Sinalubong naman siya ni Ma'am Cindy para ipaalam ang oras ng pag-inom ng gamot ni Dylan, maging ang mga ayaw nitong ginagawa sa kanya. Habaan mo ang pasensya mo, Amy. Sana ikaw na ang huling personal maid nitong anak ko. Sana mapagtiisan mo siya. Sambit ni Cindy kay Amy at hinawakan pa nito ang kanyang kamay. Susubukan ko ho, ma'am. Kung hindi po siya pasaway, sigurado po magkakasundo kami. Nakangiting sagot niya. O sige na, ihatid mo na ito sa kwarto niya. Huwag mo siyang iiwan hanggat di niya nauubos ang kanyang pagkain dahil iinom siya ng gamot. Bili nito. Yes ma'am, copy po. Magpakilala ka rin muna ha? Baka mabigla siya eh. Nakangiting tumayo si Amy at kinuha ang tray ng pagkain para dalhin sa kwarto ni Dylan. Dala niya na rin ang gamot na dapat inumin nito. Matapos niyang kumatok sa pinto ng kwarto nito, pumasok siya sa loob. Tahimik doon at malinis. Good morning, Sir Dylan. Almusal niyo po. Nakangiting sambit ni Amy. Nakita niyang nakatalikod sa kanya ang lalaki. Nakabalot ang kumot, kaya hindi siya nakikita nito. Who the hell are you? Galit na tanong ni Dylan sa kanya. Ako nga po pala si Amy, bago niyo pong maid. Nakangiti niyang paliwanag at inilagay ang tray sa kama. No maid again. Nakangising bulong ni Dylan pero narinig naman yun ni Amy. Ilabas mo yan, I don't want to eat. Yes sir, sabi po ng mami niyo kailangan niyo daw pong kumain kasi inom po kayo ng gamot. Di ka ba nakakaintindi? I said, I don't want to eat. Sigaw ni Dylan ay kinagulat niya. Bahagyang natigilan si Amy sa biglang pagsigaw ng lalaki. Hindi pa man niya nakikita ang mukha ni Dylan, alam niyang galit ito. Napahinga siya ng malalim. Nang ilang beses para pakalmahin ang sarili. Sir, hindi po ako aalis dito hanggat di niyo po kinakain ang pagkain na to. Kalmadong sagot niya. Bingi ka ba? Kulit mo rin no? Di ba sabi ko nga ayoko? Inis na sambit ni Dylan. Tinanggal ang kumot na nagtatakip sa kanyang katawan. Inis siyang humarap kay Amy na nakakunot pa ang noo. Halos mapatalon sa gulat si Amy nang makita niya kung sinong kaharap ngayon. Shit! Artista nga siya! My ultimate idol, my crush, my dream, Sean Lopez! Saad niya sa kanyang isipan. Sinabi kong ayokong kumain. Ayoko uminom ng gamot. Kahit ilang beses pa akong uminom ng lintik na gamot na yan, hindi pa rin ako makakalakad. Kaya kung ako sa'yo, ilalayo ko na yung mga pagkain na yan or else itatapon ko lahat yan sa mukha mo. Galit na sigaw ni Dylan na nagpabalik sa ulirat ni Amy. Sean? Nakangiting sambit ni Amy at malaking ngumiti. Mas malawak pa kesa sa normal. Napakunot naman ang noo si Dylan habang nakatingin kay Amy. Don't call me that name again. Leave! Sigaw nito. Nataranta naman si Amy at mabilis na umiling. No sir, Sir Dylan, hindi po ako aalis hanggang di pa kayo kumakain. Matigas niyang sagot. Hindi ka aalis? Nakangising wika ni Dylan at inabot ang tray ng pagkain. At wala pang ilang segundo, nasa sahig na lahat ng laman ng dalang tray na pagkain ni Amy. Bakit mo tinapon? I already told you that I don't want to eat. Now clean that. Sabi naman ni Dylan at muling bumalik sa kanyang pagkakahiga.
Kukuha na lang po ako ng bagong pagkain. Aniya at natatarantang agad niligpit ang pagkain na nagkalat sa sahig. Hindi naman nagsalita si Dylan. Napahinga siya ng malalim habang bumubulong sa kanyang sarili. Habaan mo ang pasensya mo, Amy. Kailangan mo ng pera. Tumayo na si Amy nang matapos niyang linisin ang sahig. Bagsak ang kanyang balikat nang bumalik siya sa kusina. Bumungad sa kanyang katulong na nakausap niya kahapon. Oh, ano? Ba't nakabusangot ka dyan? At bakit nagkaganito to? Kunot noong tanong ng katulong sa kanya. Alam mo na yung nangyari. Bagsak ang balikat na sagot ni Amy. Sabi ko naman sa iyo ihanda mo yung sarili mo. Tignan mo, first day pa lang pero di na maitsurahan yung mukha mo. Ate, si Sean Lopez pala yung aalagaan ko. Ate, idol ko yun. Crush na crush ko yun. Sambit ni Amy na may kasamang ngiti sa kanya labi. Kaya lang, ba't naman ganun siya? Hindi naman siya ganun dati. Shh! Huwag mong tawagin siya, si Sir Dylan. Baka marinig ka nangyari ka talaga. Yun naman talaga yung pangalan niya doon ko siya nakilala. Sagot naman ni Amy. Kaya pala wala na siya sa showbiz, na aksidente pala. Dylan nga ang totoong pangalan ni Sir. Screen name niya lang yung Sean. Binigay sa kanya ng manager niya at oo kaya hindi na siya artista dahil sa aksidente. Sayang, ang pogi niya pa rin kahit bagong gising kaya lang ang maldito at ang sungit. Tignan mo nga yung ginawa niya sa pagkain kanina, tinapon sa sahig. Naiinis na sambit ni Amy. Buti nga di tinapon sa mukha mo Muntik na po ate. Siguro naman tong bagong pagkain dadalhin ko. Kakainin niya na, di ba? Ay nako, susubukan ko na lang talaga ulit. Hindi naman nagtagal dahil binigyan ulit si Amy ng ibang katulong ng pagkain para kay Dylan. Mabilis siyang umakyat muli sa taas. Napahinga muna siya ng malalim bago pumasok. I told you, I don't want to eat. Sigaw ni Dylan pagpasok niya. Di sige sir, huwag kayong kumain. Kahit kailan di ko na kayo dadalhan ng pagkain dito. At saka, gusto mo bang kainin ng bulati ang tiyan mo? Yung natitirang taba sa katawan mo? Ang payat-payat mo na nga, tas ipapakain mo pa yan sa mga bulati mo? Sagot naman ni Amy at kinuha ang upuan, malapit sa study table ni Dylan at umupo doon. Muli niyang inilagay ang tray ng pagkain sa kama ni Dylan. At saan mo naman nakuha yung information na yan? At wala akong pakialam kung mamatay man ako sa gutom. Dahil yun ang gusto ko. Inis na sagot ng lalaki kay Amy. Mamatay, sir? Grabe naman. Yes, at wala kang pakialam. Sigaw ni Dylan kay Amy. Nakangising naglakad si Amy sa gilid ng kama ni Dylan at kinuha ang una nito. What are you doing? Sir, sa dinami-dami ng taong pwede kong alagaan, hindi ko alam na ikaw pa yung maaalagaan ko. Hindi ko rin naman alam na yung lalaking hinahangaan ko ng sobra at crush na crush ko, ganito kasama yung ugali. Siguro nga sir pwede ka nang mamatay. Nakangising sambit ni Amy at mabilis na itinabon sa mukha ni Dylan ng una na kanyang hawak. Hindi naman yan mahigpit dahil sinigurado lang ni Amy na matatakot sa kanya si Dylan. Fuck, I can't breathe! Nahihirapang sambit ni Dylan. Akala ko ba sir gusto mo nang mamatay? Fuck, remove this fucking pillow! Sigaw ng lalaki. Mabilis naman yung kinuha ni Amy at ibinalik sa kama. Hina mo naman sir, gusto mong mamatay pero pinapatanggal mo sa akin ng unan? Nakangising sambit ni Amy at kinamot pa ang kanyang ulo. Mabilis na umupo si Dylan sa kama habang naghahabol ng hininga. You're crazy! Nahihirapang sambit ng lalaki habang nakatingin ng masama kay Amy. Kumain ka na kasi sir, ang dami mo pang sinasabi. Kung gusto mo pala mabuhay, di sana kumakain ka sa tamang oras at iniinom mo tong gamot mo. Sambit ni Amy at iwinagayway ang lagayan ng gamot ni Dylan. Oo na, kakain na ako. Sagot ng lalaki na nakahawak pa sa kanyang dibdib. Napangiti naman si Amy at inilapit kay Dylan ng tray ng pagkain. Inayos na ng pagkakaupo ni Dylan para makakain ito na maayos. You almost killed me? Sambit ng lalaki habang nakatingin ng masama kay Amy.
Di naman, sir. Gusto ko lang maramdaman mo kung anong feeling na malapit na mamatay. Hindi na sila nag-usap pa ni Dylan dahil nagsimula ng kumain ng binata. Pero ang utak ni Dylan naglalayag kung paano siya makakaganti kay Amy. Bahagyaring nakaramdam ng takot si Dylan sa babae. Habang kumakain siya, hindi niya maiwasang mapatingin sa babae para makita niya ang bawat kilos nito. Nagmamasid lamang ang dalaga sa kabuuan ng kanyang kwarto. I'm done. Sagot ni Dylan matapos uminom ng tubig. Eto sir, inumin niyo daw po to. Sambit ni Amy at inabot kay Dylan ang mga gamot. Tinanggap naman yun ng lalaki at mabilis na ininom. Matapos uminom ng gamot, niligpit na ni Amy ang kanyang pinagkainan. Babalik na lang ho ako mamayang tanghali, sir. Kung may kailangan po kayo, pindutin niyo lang po yung bell, darating po ako agad. Nakangiting sambit ni Amy at binuhat ang tray. Handa nang lumabas ng kwarto ni Dylan. Just go. Inis na sagot ng lalaki. Nakangiting yumuko si Amy sa kanya at tuluyan nang lumabas ng kwarto ni Dylan. Nakangiti pa rin si Amy hanggang makarating ng kusina. Napatingin sa kanya ang katulong na kausap niya kanina bago tumingin sa tray na dala niya. Himala, paano mo napakain si sir? Secret! Nakangiti niyang sagot. Sinaktan mo ba si sir? Slight. Baliw, ba't mo sinaktan? Ayaw kumain parang bata, hayaan mo na. At least kumain siya. May takot na siya sa akin ngayon, no? Habang si Dylan, nag-iisip kung paano makakaganti kay Amy at kung paano niya mapapaalis si Amy. Mabilis niyang pinindot ang bell sa kanyang kwarto na konektado sa buong bahay. Narinig naman yun ni Amy na abala sa pagdidilig ng halaman. Mabilis na pumasok sa loob ng bahay si Amy para puntahan si Dylan. Good night, sir. Ano po kailangan niyo? Hinihingal na tanong ni Amy. Help me. Gusto kong pumunta sa gaming chair. Gusto kong maglaro. Napahinga ng malalim si Amy bago lumapit kay Dylan na nakaupo sa kanyang kama. What? Bakit nakatingin ka lang dyan? Hindi mo ba ako tutulungan? Sandali, sir. Iniisip ko kung paano kita bubuhatin. What? Kasi sir, hindi ko po alam kung kaya ko kayo Pero susubukan ko po. Bakit di mo ako kaya? Hindi ba kaya ka nandito para alagaan ako? Hindi ko naman po alam na kayo yung aalagaan ko Sagot naman ni Amy at naglakad na siya palapit kay Dylan. Hinawakan niya ito sa braso at inilagay sa kanyang batok. Pinilit naman ni Dylan na tumayo para mabuhat siya ni Amy at madala sa gaming chair. Pero dahil mabigat si Dylan at hindi kinaya ni Amy si Dylan, pareho silang bumagsak sa sahig. Napamura ang lalaki. Sorry sir. Hindi ko po talaga sinasadya. Natatarantang sambit ni Amy. Agad niyang kinuha ang kamay ni Dylan para tulungan itong tumayo. Pero mabilis na tinabig ni Dylan ang kamay ni Amy. Nang tangkain ni Amy na hawakan siyang muli. Leave! I don't need you here. You're useless. Sigaw ni Dylan sa labis na galit. Natigilan si Amy at di alam ang gagawin. Nag-echo sa kanyang tenga ang sinabi ng lalaki. Umalis ka na! Sigaw nitong muli. Halos papatalon siya sa gulat. Wala kang silbi. Hindi mo ginagawa na maayos ang trabaho mo. Pack your things and leave our house. You're fired. Mabilis namang umiling si Amy. Halos paiyak na. No, sir. I'm sorry, hindi ko po sinasadya. Sagot ni Amy. Muli siyang lumapit kay Dylan at sinubukan nitong hawakan siya muli. Ano nangyayari? Napatingin si Amy sa pintuan ng kwarto ni Dylan nang pumasok mula doon si Ma'am Cindy. Ma'am? Amy, bakit nasa sahig ang anak ko? Gulat na tanong ng mami ni Dylan at mabilis na lumapit sa lalaki para alalayan itong bumalik sa kama. Fire her. Wala siyang kwenta. Amy, ano ba nangyari? Nagpatulong po kasi si Sir Dylan na pumunta sa gaming chair niya. Hindi ko po siya kaya. Kaya yun, natuba po kaming dalawa. Dylan? Napatingin ang mami niya sa kanya. Pero umirap lang ang lalaki. Amy, lumabas ka na muna.
Tumango naman si Amy at mabilis tumakbo palabas ng kwarto ni Dylan. Iiyak siyang bumaba at pumunta sa maid's room para doon umiyak. Nakasalubong niya ang katulong na palagi niyang kausap. Nagtataka pa ito kaya sinundan siya papunta sa kwarto. Amy, ano nangyari? Ba't ka umiiyak? Si Sir Dylan kasi, sinigawan niya ako. Gusto niya na ako umalis dito. Bakit naman? Ano bang ginawa mo na ikinagalit niya? Nagsimula naman siya magkwento sa katulong. Habang si Dylan naman kinakausap na ng kanyang ina. Dylan naman. Ano naman bang naisip mo at gusto mong pumunta sa gaming chair mo? I just want to play. Sagot ng lalaki halatang naiinis sa kanyang ina. Play? Bakit? Hindi ka ba pwede maglaro dito sa kama mo? Alam mo namang hindi ka kaya ni Amy. Pinapahirapan mo pa yung bata. Ginagawa mo ba to para mag-resign siya? Anak naman, hanggang kailan mo gagawin yan? Pasalamat ka nga may nag-apply pa eh. Paano kapag wala na siya? Kapag wala na, sino mag-aalaga sa'yo? I don't need them. Kaya ko ang sarili ko. Kaya mo. Pumunta nga lang ng banyo, hindi mo kaya. Natahimik naman si Dylan at di makatingin sa kanyang ina. Anak, ginagawa ko to para sa'yo. Kung ayaw mo ng katulong para alagaan ka, pumayag ka na magpa-opera sa Amerika. Ayoko. Matapang na sagot ni Dylan. See? Ayaw mo ng katulong. Ayaw mo rin magpa-opera. Ano na lang gagawin ko sa'yo? Alam mo namang hindi kita kayang alagaan. Na ako lang mag-isa. May trabaho din ako, anak. Kailangan natin ng pera para mabuhay tayo. Please lang, cooperate with me. Sambit ng kanyang ina at napahawak sa kanyang noo. Napahinga din ito ng malalim. Bago naglakad palabas ng pinto ng kwarto ni Dylan. If you want anything, just call me. Hindi sumagot si Dylan, kaya tuluyan nang lumabas ang kanyang ina. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Dylan pagkasara ng pinto. Pinalo-palo niya ang kanyang binti habang umiiyak. This is all your fault. Dahil sa'yo nawala lahat ng pangarap ko. Dahil sa'yo hindi ko na magawa ang mga gusto ko. Hindi malaman ni Amy kung saan siya pupunta. Ayaw niyang magpakita sa kanyang among si Cindy. Baka kasi pagalitan siya nito. Ayaw niya rin namang umalis kahit gano'n ang ugali ng inaalagaan niya. Amy, kailangan na ni Sir kumain ng hapunan. Hindi mo na siya dadala ng pagkain sa taas? Kunot noong tanong ng katulong. Baka galit pa sa akin ate eh. Hayaan mo na lang siya magutom, total gusto niya din na mamamatay. Nakangusong sagot ni Amy. Baliw ka talagang bata ka. Hatiran mo na yun ang pagkain. Kung ayaw niyang kumain, ikaw na lang kumain. Napasimangot naman si Amy bago napakamot sa kanyang ulo. Wala naman siya nagawa kundi ihanda ang kakainin ni Dylan. Inilagay niya lahat yun sa tray na kanyang ginagamit. Dinala niya rin ang gamot nito na kailangang inumin. Good luck, sana hindi kanya sigawan. Napasimangot si Amy sa sinabi nito. Nagpatuloy siya sa pag-akyat at dumiretso sa kwarto ni Dylan. Naabutan niya ito na abala sa cellphone. Hindi niya nagawang tapunan ng tingin si Amy na pumasok sa kanyang kwarto. Sir, dinner niyo ho. Sambit na Amy at inilagay ang tray sa kama ni Dylan. Hindi naman nagsalita ang lalaki, kaya kinuha ni Amy ang upuan at hindi na kinausap si Dylan. Bakit ko ba kung di niya kainin yung pagkain niya? Aniya sa kanyang isipan at umirap. Ilang minutong walang ingay sa kwarto ni Dylan. Hindi rin nagsasalita si Amy dahil nahihiya pa siya sa lalaki. Nang sumapit ang 8:00, tumayo na si Amy para kunin ang tray na hindi kinain ni Dylan. Kunin ko na sir, tawag na lang po kayo kapag may kailangan kayo. Sambit ni Amy kaya nagtaka si Dylan. Di pa nga ako kumakain, kukunin mo na agad. Ayaw niya naman po kumain eh. Kanina pa yun nandyan. Hindi ko pinapansin. Bahala po kayo magutom. Sagot ni Amy at nagpatuloy sa paglalakad. Nagulat pa siya na makita ang mami ni Dylan na nakatayo sa pinto ng kwarto. Ma'am, sige na, ibaba mo na yan. Kinakabahan siyang sumunod sa mami ng lalaki. Tumango naman si Amy at naglakad palabas ng kwarto. Napahinga siya ng malalim nang tuluyan na siyang makalabas.
Si Dylan naman, pinagsasabihan ng kanyang ina, "Matulog ka na." "I didn't eat anything. Hinayaan mo ilabas ni Amy ang pagkain ko. Ni hindi mo man lang siya pinigilan, kinampihan mo pa talaga." "She's right, Dylan. Kanina pa niya inakyat ang pagkain mo. Pero hindi mo ginalaw. Ano gusto mong gawin niya? Subuan ka?" Hindi naman nakapagsalita ang lalaki. Ang gusto niya lang naman sanang gawin ay paghintayin si Amy at inisin. Pero kabaliktaran na nangyari. Dahil siya pa ang hindi nakakain. "Matulog ka na. Bukas hanggang Saturday. Mawawala ako, kaya si Amy ang mag-aalaga sa'yo. I have a business trip in other country. Sana ayusin mo yung ugali mo. Ayoko makarinig ng sumbong sa mga katulong na pinapahirapan mo yung nag-aalaga sa'yo." "Fine." Walang ganang sagot ni Dylan. Narinig naman ng kanyang ina ang pagkalam ng kanyang tiyan. Pero hindi niya yun pinahalata sa lalaki. Nang matapos siya sa pag-aayos, bumaba na siya. Dumiretso siya kay Amy na nasa lamesa at kumakain ng hapunan. "Amy, I have something to tell you." "Ano po yan, ma'am?" "Ikaw muna bahala kay Dylan. Mawawala ako ng 4 na araw. May business trip ako na dapat asikasuhin. Pakiusap ko lang sa'yo. Sana habaan mo ang pasensya mo para sa anak ko. Gusto kong makumbinsi mo siya na magpa-opera na. Hindi para bumalik sa pagiging artista, kundi para makalakad na siyang muli. At po ba ayaw niya magpa-opera?" Hindi niya sinasabi ang dahilan. Kaya wala akong magawa dahil ayaw niya naman. Sandaling natahimik silang dalawa. "Kaya Amy, pasensya ka na sa ginagawa sa'yo ng anak ko, ha? Trust me, he's not like that. Simula nang naaksidente siya, nagbago na rin ang ugali niya." "Sa totoo ho, ma'am, idol na idol ko po yung anak niyo eh. Sobrang galing niya pong artista. Hindi ko nga po akalain na si Sean Lopez pala yung aalagaan ko eh. Pero nagtataka lang din po ako kung ba't siya naging ganyan. Hindi naman po ganyan yung pagkakakilala namin sa kanya. Kahit nga po nawala na siya ngayon sa showbiz, sikat pa rin po siya eh." "Yeah? Pero hindi na siya active sa social media. Ayaw na ayaw niya rin tinatawag siyang Sean. O kahit mapanood yung mga projects niya. Gusto niya kalimutan ang pagiging artista. Hindi naman po natin siya masisisi. Dahil baka malaking trauma yung nakatanim sa kanyang pagkatao. Hintayin na lang po natin na siya mismo yung magdesisyon para sa sarili niya." Nakangiting sagot ni Amy. Napangiti na lang din si Cindy at hinawakan ng kamay ng babae. "Do your best, Amy. Gusto ko yung ginagawa mong pagdidisiplina sa anak ko. Ipagpatuloy mo lang, hindi kita pipigilan. Gusto ko matuto siya ng leksyon." Bahagyang nagulat si Amy sa kanyang narinig. "Talaga ho, hindi po kayo galit sa akin?" Gulat na tanong ni Amy. Umiling naman si Cindy na may kasamang ngiti sa labi. "Mamaya 12:00 ng gabi. Puntahan mo siya sa kwarto niya at dalhan mo ng pagkain. Para makainom siya ng gamot. Nagugutom yun ngayon." Natatawang saad ng ginang. Napatawa na lang din si Amy bago tumango. Mas lalo tuloy siyang ginanahan na lalong pahirapan si Dylan para matuto ito. Nang sumapit ang 12:00, sinunod ni Amy ang utos ni Ma'am Cindy. Dinala niya ang tray ng pagkain sa kwarto ni Dylan. Kumatok muna siya ng 3 beses bago pumasok. Patay na ang ilaw ng kwarto nito, kaya binuksan niya ni Amy. Nakita niya naman ng lalaki na masama ang tingin sa kanya, pero hindi niya yun pinansin. "Kain niyo ho. Kailangan niyo po uminom ng gamot." Sa pagkakataong yun, kumilos na si Dylan para kumain. Dahil baka kunin ulit ni Amy ang pagkain niya, kahit hindi pa siya ulit nakakakain. Nakita ni Amy na gutom talaga si Dylan, kaya lumapit siya dito. Kaya tinulungan niya na ito sa pagpapakain. "Naglinis ako ng kamay, sir. Huwag ka mag-alala." Sambit ni Amy nang maramdaman niyang nakatingin sa kanya si Dylan. "Thank you. Sa susunod kasi, sir, babaan niyo muna yung pride niyo. Hindi naman sa lahat ng oras kaya niyo mag-isa. Gusto ko rin humingi ng pasensya sa nangyari kanina." Tumikim lang si Dylan sa sinabi ni Amy. Nang matapos si Amy sa kanyang ginagawa, pinagmasdan niya lang si Dylan na kumain. Hindi pa rin makapaniwala si Amy na nasa harapan niya ngayon ang matagal niyang pangarap na makita.
Nang matapos kumain si Dylan, uminom na rin siya agad ng gamot. Nang palabas na si Amy, pinigilan siya ni Dylan. Pwede bang pakihinaan ng aircon? Masyado malamig eh. Tumango naman si Amy at kinuha ang remote para hinaan ang aircon. Lumapit din siya kay Dylan para ayusin ang kumot nito. Pwede po bang pahiram ng cellphone niyo? Ilalagay ko lang po yung number ko para kapag po may kailangan kayo mamaya, tawagan or mag-text na lang po kayo sa akin para hindi naman po nakaka-istorbo sa ibang kasama natin sa bahay. Seryosong sambit ni Amy. Kahit nagtataka si Dylan, binigay niya pa rin ang cellphone niya. Nang matapos yun, muling pinatay ni Amy ang ilaw sa kwarto. Good night, sir. Have a sweet dream. Napataas ang kilay ni Dylan bago huminga ng malalim. Napatitig na lamang siya sa kisame nang patayin na ni Amy ang ilaw ng kanyang silid. Gusto ko ulit gawin ang ginagawa ko dati. Pero paano? Paano ako makakalakad kung ang mga binti at paa ko ayaw nang gumalaw? Sunod-sunod na namang tumulo ang luha ni Dylan. Gusto ko ulit mag-artista. Gusto ko ulit makita ang mga kaibigan ko. Pero ayaw kong humarap sa kanila na ganito ang itsura ko. Hanggang sa makatulog si Dylan, inisip niya pa rin ang mga bagay na yon. Kinabukasan, dinalhan ulit ni Amy ng pagkain si Dylan. Kung kahapon hindi agad ginalaw yun ng lalaki, ngayon naman, mabilis yung kinain ni Dylan. Kaya palihim na napapangiti si Amy sa isang tabi. Nang matapos kumain ng lalaki, lumabas na rin siya ng kwarto para bumalik sa paglilinis. Nadatnan niya naman si Dylan na naglalaro sa kanyang cellphone. Tahimik lamang silang dalawa habang ginagawa ang kanilang gawain. Patapos na si Amy sa paglilinis, pero agad siyang pinigilan ng lalaki. Pwede bang kunin mo yung tablet ko sa study table? Napatingin naman si Amy sa study table ni Dylan. Naglakad siya papunta doon at kinuha ang tablet na kanyang nakita. Pero bago pa man niya tuluyang naibigay yun kay Dylan, napansin niya isang picture na nalaglag nang kunin niya ang tablet. Palihim niya yung dinampot bago inabot sa lalaki ang tablet nito. Thanks. Tipid na sagot ni Dylan. Ngumiti naman si Amy bago tuluyang lumabas ng kwarto. Palihim niyang kinuha sa kanyang bulsa ang picture at tinignan to. Bahagyang nagulat si Amy nang makita ang picture ni Dylan na may kayakap na babae. Hindi malinaw kay Amy kung sino yon dahil nakatalikod ito. Muling binalik ni Amy ang picture sa kanyang bulsa bago nagpatuloy sa trabaho. Palaging ganoon ang routine ni Amy sa trabaho niya. Palagi rin sila nag-aaway ni Dylan kapag oras na ng pagkain at pag-inom ng gamot nito. Sir, babalik na ang mami niyo bukas. Please lang po. Huwag niyo na ako pahirapan pakainin pa kayo. Ayoko nga kumain, di ba? Kung gusto mo ikaw na lang kumain. Sige, sir. Sagot naman sa kanya ni Amy at nagsimula ng isubo ang pagkain na nasa harapan ni Dylan. Takam na takam naman si Dylan habang pinagmamasdan si Amy na kumakain dahil nakangiti pa ito habang sumusubo. Inis namang lumapit sa kanya si Dylan at nakisalo na rin sa pagkain. Gutom na rin kasi siya. Pero dahil bad mood, ayaw niyang kumain. Kain ka rin naman pala eh. Arte mo. This is your fault. Mahinang sagot ni Dylan kay Amy. Masarap ba sir? Ako nagluto niyan eh. May sakit kasi yung kusinera niyo, kaya ako na lang nagluto para naman may kainin kayo. Kaya pala maalat. Sagot naman ni Dylan at uminom ng tubig. Nawala ang ngiti sa labi ni Amy at napasimangot dahil sa sinabi nito. Di naman sir masarap kaya? Nakangusong sagot ni Amy. Umayos na upo si Dylan at diretsong tumingin kay Amy. Nakaramdam naman ang kaba ang babae na magsalubong ang tingin nilang dalawa. Maalat ba talaga? Awkward na tanong ni Amy sa lalaki. Honestly, you're good at cooking. Do this every day. Sir? Yeah, gusto ko ikaw magluto ng kakainin ko. Kapag hindi ikaw nagluto, I won't eat. Sira ulo talaga to eh. Bibigyan pa talaga ako ng trabaho. Napakamot na lang sa ulo si Amy bago dahan-dahang tumango. Yes, sir. Napangisi naman si Dylan dahil mahihirapan na si Amy. Hanggang makauwi ang ina ni Dylan, laging ganon ang ginagawa ni Amy sa lalaki. Ate, hindi po ba lumalabas ng kwarto si Sir Dylan? Kunot noong tanong ni Amy sa katulong.
Hindi ko pa siya nakita lumabas eh. Ayaw niya din ata lumabas ng kwarto niya. Pansin ko lang, kasi wala namang bilin sa akin si Ma'am Cindy na dapat ko siyang paarawan. Hayaan mo na lang. Basta kung ano utos nila yun ang sundin mo para wala ng gulo. Tumango na lamang siya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Nang matapos magluto si Amy, agad niyang dinala ang pagkain sa kwarto ni Dylan para makakain na ito na umagahan. Morning, sir. Buti naman gising na kayo. Nakangiting sambit ni Amy at nilagay ang tray ng pagkain sa paanan ni Dylan. Agad namang binitiwan ng lalaki ang cellphone at kinuha ang pagkain. Yeah, ano ba to? Bakit may smile face yung hotdog at itlog? Ano ako bata? Wala lang. Naisip ko lang po na, total kayo naman yung kakain. Mas maganda ng ganyan para maging maganda yung mood niyo maghapon. At di niyo ako sungitan. Napailing si Dylan. Crazy. Sabi nito at nagsimula ng kumain. Oo nga pala sir. Gusto niyo bang lumabas? Napataas naman ng kilay ang lalaki. Seryoso ka ba? Itatanong mo sa akin yan? Nanginsulto ka ba ha? Di sir, ikaw naman oh. Napansin ko kasi hindi kayo lumalabas. Baka lang naman gusto niyo. May wheelchair naman. Pwede nating gamitin. Tsaka may nakita kong park dito sa loob ng village niyo. Maganda po doon tapos marami mga bata naglalaro. Maganda rin po doon mamasyal. Mahabang paliwanag ni Amy. Para lang hindi magalit sa kanya si Dylan. I know, but I don't want to. Napasimangot si Amy bago tumango. Nang matapos kumain, kinuha na ni Amy ang pinagkainan ni Dylan at binalik yun sa kusina. Palabas na sana si Amy ng mansyon para magdilig nang tumanog ang kanyang cellphone. Akala niya nanay niya ang tumatawag pero nang tignan niya, pangalan ni Dylan ang nakalagay doon. Oh, yes sir. Ano pong kailangan niyo? Narinig niyang tumikim si Dylan bago ito sumagot. Tell Manong Ben, nabababa ko. Samahan mo ako mamasyal sa village. Sagot ni Dylan sa kabilang linya at mabilis pinatay ang tawag. Kahit di pa man nakakasagot si Amy. Agad na tumakbo si Amy papunta sa garahe para hanapin si Manong Ben na naglilinis ng kotse. Manong Ben! Manong Ben, tulong po! Sigaw ni Amy kaya nataranta si Manong Ben. Bakit Amy? Ano nangyari? Kinakabahang tanong ng driver. Si Dylan po gustong bumaba. Pwede niyo po ba siyang tulungan? Balak po namin mamasyal eh. Nakangiting sagot ni Amy. Napahinga ng malalim ang driver habang nakatingin sa babae. Susakala ko naman kung ano. Pumasok silang dalawa sa loob at dumiretso sa kwarto ni Dylan para ibaba ito. Nag-aalinlangan pa nung una si Manong Ben. Pero sinabihan naman siya ni Dylan na gusto nitong lumabas. Sigurado ka ba, sir? Nag-aalalang tanong muli ni Manong Ben habang buhat-buhat si Dylan pababa ng hagdan. Manong, oo nga po. Sigurado siya. Natatawang sagot naman ni Amy habang daladala ang wheelchair ni Dylan. Nang tuluyan silang makababa ng hagdan, agad nilagay ni Manong Ben si Dylan sa wheelchair. Mas lalo kang bumigat, sir ah. Mukhang masarap talaga mag-alaga si Amy. Palihim namang umiti si Dylan at tumingin sa babae. Anong Ben? Di ba po may gagawin pa kayo sa garahe? Thank you po ah. Sambit naman ni Amy at napakamot naman si Manong Ben sa kanyang ulo habang tumatawa. O nga pala, enjoy na lang kayo sa pamamasyal. Pumunta naman sa likuran ni Dylan si Amy para itulak ang wheelchair palabas ng mansyon. Nagulat pa ang ilang katulong na makita si Dylan na nakasakay ng wheelchair. Saan mo gustong pumunta, sir? Kahit saan. Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin. Tumango naman si Amy kahit hindi siya nakikita ni Dylan. Dinala ni Amy si Dylan sa malapit na park sa kanilang mansyon. Hindi na rin naman nagreklamo ang lalaki dahil ngayon lang siya ulit nakalabas. Dito tayo sa malilim, sir. Ani Amy at inayos ang wheelchair. Nakatabi lang na isang bench na pwedeng upuan ni Amy. Sabi ko naman sa'yo, sir, di ba maganda dito? Yeah, ang laki na nga ng pinagbago ng park na to. Bakit, sir? Gaano ka na ba katagal na hindi nakapunta dito? 2 years. 2 years? 2 years ka na hindi nakakalakad? Gulat na tanong ni Amy. Yeah, it's because of the car accident na gusto kong kalimutan. Sir, question lang. Ayaw mo na bang bumalik sa pagiging artista? Gusto ko. Pero
Paano ako babalik? Kung ganito ay itsura ko. Di ba sir, pwede ka namang operahan? Sabi ng mami mo sa akin, may chance ka pa raw makalakad. Umiwas ng tingin si Dylan kay Amy at huminga ng malalim. Ayoko magpa-opera. Bakit sir? Akala ko gusto mo bumalik sa pagiging artista. Tas ayaw mo magpa-opera? It's complicated. Kapag nagpa-opera ako, hindi na ako babalik sa pagiging artista. Huh? Bakit? It's a long story. Napabuntong hininga naman si Amy sa sagot ni Dylan. Mukhang ayaw nito magkwento kaya hindi na siya nagsalita. Inilibot na lang ni Amy ang kanyang tingin sa paligid. Napangiti siya na makita ang mga batang naglalaro sa slides at nagtatawanan. Nang humarap si Amy kay Dylan, agad na paiwas ng tingin ng lalaki para hindi mahalata ni Amy na tinitignan siya nito. Sir, gusto mo ng pagkain? No, katatapos ko lang kumain, di ba? Oo nga pala. Sir, may tatanong ako huwag kang magalit. May girlfriend ka po ba? Tanong ni Amy nang maalala niya ang litrato na nakita niya sa kwarto ni Dylan. Gulat naman napatingin kay Amy si Dylan dahil sa tanong niya. Napataas ang kilay ng lalaki kay Amy. Dahil nagtataka ito kung paano naisip ni Amy ang bagay na yun. I don't have a girlfriend since birth. Since nagtatrabaho ako bilang artista, hindi ako nagkaroon ng karelasyon. Kahit kanino. So fake news pala yung lumabas dati na may girlfriend ka at malapit ka na ikasal? Tumango si Dylan bilang sagot. Showbiz is showbiz, Amy. Hindi lahat ng naririnig o nakikita mo sa TV totoo. Nagkaroon ako ng ka-love team dati. Pero hindi naging kami dahil ayaw ko at wala pa talaga sa isip ko yung bagay na yun. Hindi naman sa nakikialam sir pero kasi nagdadalawang isip si Amy kung sasabihin niya ba ang tungkol sa picture o hindi. About sa picture na nakita mo sa kwarto ko? It's my friend. Nangyari yun before the accident. Hindi mo siya makilala dyan dahil nakatalikod siya. Pero, kilalang kilala siya ng lahat dahil isa rin siyang artista. Kwento naman ni Dylan at nakinig lang si Amy. Sa totoo lang, hindi talaga ako naniwala na aksidente ang nangyari sa amin. Pakiramdam ko sinadya yun. Bakit sir? Sinabi mo na ba yan sa mami mo? Umiling si Dylan bilang sagot. Ayoko na rin ng away. Alam ko namang galit silang lahat sa akin. Pero hindi ko na balak kalabanin pa sila. Kaya kahit gusto kong bumalik sa pagiging artista, mas pipiliin ko na lang na hindi makalakad kaysa makita silang muli. Di ipakita mo sa kanila, sir, na hindi ka nila kayang pabagsakin. Tingnan mo nga ngayon, no? Kahit wala ka sa showbiz, marami pa rin naghihintay sa pagbabalik mo. At isa na ako doon. Napatingin sa kanya si Dylan dahil sa huling sinabi nito. Bakit mo ako hinihintay? Sir, hindi mo kasi natatanong. Fan na fan mo ako since your first series sa TV. You caught my attention kaagad, sir, kahit hindi pa ikaw ang bida doon. Gustong gusto kitang makita nun. Nag-aaway pa kami ng kaibigan ko sa'yo. So, kaya ka pumayag na maging personal maid ko. Kasi alam mo ako ang alagaan mo. Ay, naku, dyan ka nagkakamali, sir. Sa totoo nga niya, hindi ko alam na ikaw ang aalagaan ko. Tsaka di ko alam na malaki na pala yung anak ni Ma'am Cindy. Kayo na nakita kita sa kwarto mo. Gulat na gulat talaga ako nun at the same time excited at kinakabahan. Bakit nung mga unang araw na inaalagaan mo ko? Di ka sumuko kahit ang sungit at maldito ko. Alam ko kasi sir na hindi ka ganon. Iba yung pagkakakilala ko sa'yo Kaya alam kong may trauma ka lang dahil sa aksidente nangyari sa'yo. At di nga ako nagkamali. Na habang tumatagal, nag-iba na yung ugali mo. Sambit ni Amy at ngumiti ng bahagya kay Dylan. Kaya hanggang ngayon nandito ka at pilit ako inaalagaan. Naawa ka ba sa akin? Hindi sir. Gusto ko na alagaan ka ngayon. Kasi alam kong darating ang araw na hindi mo na ako kakailanganin. Lalo na kapag pumayag ka magpa-opera. Kaya sir, pumayag ka na. Tapos bumalik ka na sa pagiging artista. Hayaan mo yung mga taong gusto kang hilahin pababa. Kagaya nga na sabi mo sa isang interview nun, pangarap mo talaga yung pagiging artista. Kaya wag mo hayaang mawala sa'yo yun. Dahil lang sa kanila. Seryosong napatingin si Dylan sa kanya.
Pero malayo ang tingin ni Amy. Sandaling natahimik silang dalawa. Habang si Dylan naman, malalim na napaisip dahil sa sinabi ng babae. Ilang oras ang nakalipas. Niyaya na siya ni Dylan na bumalik ng mansyon. Ilang linggo ang nakalipas, nagpa siya si Dylan na kausapin ang kanyang ina tungkol sa operasyon. Mommy, papayag ka bang bumalik ako sa pag-aartista kapag pumayag ako magpa-opera? Seryosong tanong ni Dylan sa kanyang ina. Gulat namang napatingin si Cindy sa kanyang anak. Magpapa-opera ka na? Kapag pumayag ka mag-artista ako ulit. Anak, alam mo namang dyan ka napahamak. Ayoko na mangyari ulit yun sa'yo. Mommy, hindi ko na po hahayaang mangyarin ulit. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Dahil ba kay Amy? Nakangiting tanong ni Cindy sa anak. Napaiwas naman ang tingin si Dylan pero hindi nakaligtas kay Cindy. Ang munting ngiti sa labi ng lalaki. Sabi ko na nga pa. Napapansin ko na nakaraan pa palagi kayong magkasama at nagtatawanan. Kahit hating gabi nandito pa rin siya sa kwarto mo dahil ayaw mo siyang paalisin. It's not what you think. Ano pala? Alam niya bang gusto mo siya? Hindi. Wala akong balak sabihin sa kanya hanggat di pa ako nakakabalik sa pagiging artista. Okay. Wala naman ako magagawa kasi gusto mong gawin. Ang sa akin lang pumayag ka na magpa-opera. Nakangiting sambit ni Cindy. I will. Tell me the schedule of operation, but Mom, please, may pakiusap ako. Huwag niyo muna sabihin kay Amy na magpapa-opera na ako. I want to surprise her pagbalik ko. Nakangiting tumungo ang mommy ni Dylan bilang sagot. Napangiti naman si Dylan habang iniisip kong, anong magiging reaksyon ni Amy kapag nakita siya nakakalakad ng muli? Amy, kayo na muna bahala dito sa mansyon ha. Gusto kasing magbakasyon ni Dylan eh. Nakangiting sambit ni Cindy kay Amy at iba pang katulong. Ma'am Cindy, sigurado po ba kayong hindi niyo nakakailangan? Sino pa mag-aalaga kay sir? Nag-aalalang tanong ni Amy. Ano ka ba? Babalik din naman kami. Babalitaan ka namin. Para painggitin. Natatawang sambit ni Cindy. Natawa na lang din si Amy bago yumuko at magpaalam sa amo. Bye sir! Enjoy po kayo sa bakasyon! Nakangiting sambit ni Amy at kumaway pa kay Dylan na nakasakay na sa kanilang kotse. Ngumiti din naman ng bahagya si Dylan bilang paalam. O sige na, ang bahay ha. Huwag kayong kung saan-saan pupunta. At huwag din kayo makikipag-away sa mga maids ng kapitbahay. At tuluyan nang umalis ang kotse na sinasakyan ni Dylan. Nakaramdam siya ng pagkalungkot habang nakatanaw sa kotseng palayo na sa mansyon. Babalik naman sila. Huwag ka na malungkot, 3 months lang daw sila doon. At saka, pwede naman kayo mag-usap ni Sir Dylan sa messenger. Kagaya na lagi niyong ginagawa. Napasimangot si Amy bago naglakad papasok. Kahit pa, ang tagal nung 3 buwan. Tapos sinama na lang ako ni Ma'am Cindy eh. Hindi ka naman kasi kasama sa pamilya nila. Ba't kayo sasama? Aray ha, grabe ka makapagsalita. Sagot ni Amy bago sila nagtawanan. Iniisip niya pa lamang na wala na siyang aalagaan sa 1 buwan na lulungkot na siya. 3 buwan pa kaya. Pero wala din naman siya magagawa dahil nakaalis na ang mga ito. 3 linggo ang nakalipas simula na umalis si Dylan para magpa-opera na hindi nalalaman ni Amy. Palagi namang nag-uusap sila through social media. Pero iba pa rin talaga kapag magkasama sila. Isang umaga habang nagluluto si Amy ng umagahan, tumunog ang kanyang cellphone. Hudyat na may tumatawag sa kanya. Masaya niya yung dinampot dahil akala niya si Dylan ang tumatawag. Pero nagkamali siya dahil ang kanyang ina pala ang tumawag. Agad namang sinagot ni Amy ang cellphone na may ngiti sa labi. Nay, kamusta po? Nakangiting tanong ni Amy. Pero isang hagulhol ang kanyang narinig mula sa kabilang linya. Amy? Umiiyak na sambit sa kabilang linya. Ang boses yun hindi sa kanyang ina. Kaya nakaramdam siya ng kaba. Angel? Ba't mahawak ang cellphone ni nanay? Amy, si tita kasi. Bakit? Ano nangyari? Dinala kasi siya sa ospital eh. Bigla na lang siya natumba kanina. Nalaman na lang namin may cancer siya sa dugo. Umuwi ka na muna. Ha? Si nanay may cancer sa dugo? Oo, Amy. Hindi naman kasi siya nagsasabi sa amin.
Malaking pera daw ang kailangan, sabi ng doktor. O sige, gagawa ako ng paraan para makauwi ako. At doon na siya, sunod-sunod na umiyak. Agad niya namang tinawagan si Ma'am Cindy para magpaalam na uuwi muna. Ma'am, magpapaalam po sana ako. Kung pwede po umuwi muna ako sa amin. Nasa ospital po kasi si nanay. May cancer ho sa dugo. Umiiyak na sambit ni Amy habang kausap si Cindy. Oh, sige. Magkano ba kailangan mo? Pwede naman ako magpahiram sa'yo. Medyo malaki ho, ma'am eh. Pero may pakiusap po sana ako kung pwede wag niyo munang banggitin kay Sir Dylan na aalis po muna ako. Oo naman. Akong bahala sa'yo. Mag-ingat ka. Opo, ma'am. Thank you po ng marami. Nang araw din na yun, nag-impake si Amy para umuwi ng kanilang probinsya. Tinulungan pa siya ng katulong na palagi niyang kinakausap na naging kaibigan niya na. Kailan ka babalik? Hindi ko pa alam eh. Oo nga pala, huwag niyong babanggitin kay Sir na umuwi ako kung saan ako pupunta. Tingin mo susundan ka nun? Pang-aasar ng katulong. Hindi, baka lang magtanong siya. Sabihin niyo lang na hindi niyo alam kung saan ako pumunta. Oo na, basta balitaan mo ako Tapos pasalubong na rin pagbalik mo. Oo na. Tumatawang sagot ni Amy at nagpatuloy sa pag-iimpake. Hindi na rin nagtagal si Amy at umalis na siya para umuwi ng probinsya. Gusto niya na rin mapagamot ang kanyang inang may sakit, na hindi man lang sinabi sa kanya ang tungkol doon. Isang buwan na nakalipas, naging successful ang operasyon ni Dylan. Tuwang-tuwa siya na makalakad siyang muli, maging ang kanyang ina, ganon din ang reaksyon. Mommy, nakakalakad na ako. You can walk like a normal person again, Dylan. Sambit ng doktor. Thank you so much. Hindi pa rin makapaniwala si Dylan na nakakalakad na siyang muli. Iniisip niya pa na kung sana noon pa siya pumayag magpa-opera, malamang marami na siyang project na natanggap. 2 buwan lang ang nakalipas, bumalik na si Dylan at ang kanyang ina sa Pilipinas. Excited si Dylan na umuwi sa kanilang mansyon para sana isurprise si Amy na nakakalakad na siyang muli. Mabilis siyang bumaba ng kotse at tumakbo papasok ng mansyon para hanapin si Amy. Amy? Sigaw ni Dylan pagpasok sa loob. Isa-isa namang nagsilabasan ng mga katulong at tuwang-tuwa habang nakatingin kay Dylan na nakakalakad na. Where's Amy? Sir, wala po eh. Dylan? Wala si Amy ngayon dito, umuwi siya sa kanila. Putol ni Cindy sa katulong na dapat ay sasagot sa tanong ni Dylan. What? Kailan pa? Ba't di mo sinabi sa akin ang tungkol doon? Inis na tanong ni Dylan sa kanyang ina at mabilis kinuha ang cellphone para tawagan si Amy pero hindi niya yun makontak. Walang nagawa si Dylan nang sabihin ni Cindy ang dahilan kung bakit wala si Amy sa mansyon. Pero nagpatuloy pa rin si Dylan sa pagiging artista. Gulat ang naging reaksyon ng lahat na makita nilang muli si Dylan sa TV. Agad siyang naging usap-usapan ng netizens. Sean, anong nag-udyok sa'yong bumalik muli sa showbiz? Ilang taon ka rin nawala simula noong aksidente? Nakangiting tanong ng isang interviewer kay Dylan. Mabilis namang napatingin si Amy sa TV nang marinig ang screen name ni Dylan. Napatakip siya ng bibig na makitang nakakatayo na ito sa harap ng maraming tao. Kailan pa? Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mata niya nang ma-realize niyang nakakalakad na muli ang kanyang amo. I met this girl. And then, pinush niya ako na ipagpatuloy yung showbiz career ko. Isa siya sa mga tagahanga ko pero iba siya sa lahat. Pinakita niya sa akin kung gaano kaganda ang mundo. Kung ano ang dapat kong gawin. At mga dapat kong malaman para magpatuloy ako muli. So, who's this lucky girl you met? She's the girl I want to marry someday. So please, if you're watching now, magpakita ka na sa akin. Hihintayin kita sa park kung saan una kita nakasama. I miss you. Lalong umagos ang luha ni Amy nang ma-realize niyang siya ang tinutukoy ni Dylan sa mga sinasabi nito. Gustong-gusto ni Amy puntahan si Dylan at yakapin to ng mahigpit. Pero ang kanyang ina hindi pa magaling kaya nahihirapan siyang magdesisyon. Anak, puntahan mo na siya. Nakangiting sambit ng kanyang ina na nakahiga sa hospital bed. Nakita pala nito na umiiyak siya habang pinapanood si Dylan sa TV. Hindi ba? Pangarap mong ikasal sa kanya? Puntahan mo na.
Ayos na ako dito. Nandito naman si Angel eh. Oo nga, Amy. Sayang din yan, no? Natatawang sagot ni Angel sa kanya. Seryoso ba kayo, Nay? Ayos lang po sa inyo? Umiiyak na tanong ni Amy. Oo naman. Ayaw ko naman na ako pang humadlang sa mga pangarap mo. Sige na, puntahan mo na siya. Agad nag-asikaso si Amy para bumalik sa Maynila at puntahan si Dylan. Kabadong-kabado pa siya habang nasa biyahe. Maraming katanungan sa kanyang isipan. Siya ba talagang tinutukoy ni Dylan o hindi? Pero wala na siyang pakialam. Malakas ang kanyang kutob na siya yon. At hindi naman siya nabigo. Dahil nakarating siya sa park at nakita niya si Dylan na nakaupo sa bench kung saan sila umupo noon. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mata ni Dylan na makita si Amy. Akala ko hindi ka na darating. Maluhaluhang saad ni Dylan at mahigpit na niyakap si Amy. Pwede pa naman yun? Ako pa ba hindi pupunta? Choosy pa ba ako ikaw na yan? Mangiyak-iyak ding sagot ni Amy at yumakap din ng mahigpit sa lalaki. Lumayo na bahagya si Dylan. Pinagmastang maigi ang mukha ni Amy. Pagkatapos sinalikan niya ang labi nito. Nagpatuloy si Dylan sa kanyang pag-aartista, habang si Amy naman nanatiling nakasuporta kay Dylan bilang isang fiancé. Dahil na rin sa ganda ni Amy, naging modelo siya sa tulong ni Dylan. Kaya masaya silang nagsama. At ilang taon na nakalipas, nagpasya ang dalawa na magpakasal. Masaya nilang ipinapakita sa buong mundo ang kanilang nagiging buhay ng magkasama at ang unti-unting pagbuo ng kanilang masayang pamilya. The End. It's shoutout time! Shoutout kina Amparo Hofana, Ann Mariano, Johaina Magundaya, Leonila Perea, Saud Lumala, Juliet Caday, Estela Betcher, Josie Tabing, Lore Oliveros, Luz Viminda Malyares, Marisa Gundo, Teresita de los Santos, Roves Suño, Rodolfo Calaguas, at Jomar Odani. Maraming salamat po sa inyong lahat.